'Diba? So, ayan, nalaman nyo na kung paano nag-practice, mag-pricing, maggawa ng mga tarpaulin, 'di ba? Para meron kayong pang-display. And syempre, nakagawa na kayo ng page. Doon sa page ninyo, every small accomplishment ninyo, i-post ninyo doon. Nakagawa kayo ng ganito, simpleng picture, upload mo sa Socmed. Kasi makaka-attract yan ng customer eh. Wag na wag ninyong aasahan yung mga relatives ninyo na magiging customer ninyo yan. Ang pinakauna ninyo magiging customer ay yung mga hindi ninyo kakilala. Sobrang konti lang din na mga kaibigan ninyo na magiging customer ninyo dahil buburautin lang talaga kayo niya mga tropa. Laking pasasalamat ko lang din dun sa mga unang umorder sa akin ng mga tropa at mga kapwa ko vlogger, hindi nila ako binuraot. As in, 100% hindi ko sila binigyan ng discount kung ano yung presyuhan ko nung una, yun yung binigay ko sa kanila. Yon mga tropa, no? So, ayun, sa pagpipicture, sa pagbibideo mo, gawin mo lang as quick as possible at sa picture naman, ayusin mo yung lighting ng pagkaka-picture mo, yung dapat malinaw na malinaw, yung tipong Instagrammable talaga siya, yung maaakit yung customer. Gawan mo ng reels, ng shorts, or maggawa ka ng agaya na ginagawa ko, reaction video, para mag-gain ka ng followers. Wag na wag kang makikipag-follow to follow, kasi hindi effective yan. Basta ang gawin mo lang, upload, or mag-share ka ng mga ina-upload mo sa mga iba't ibang groups. Eto for example, mga tropa, sa mga stickers na nagagawa ko, or yung mga nabebentahan ko, napalalamove ko, pinipicturean ko siya, pinopost ko dun sa page ko. Yung page ko na yon, isinishare ko sa mga motovloggers na naghahanap ng mga stickers. So, nasa sa inyo kung gagawin nyo yun, mga tropa. At least binigyan ko kayo ng tips kung ano yung possible na gawin ninyo. 'Di ba? So, next na natin, kung wala kang ma-reach out na customer kahit na nagpo-post ka na, mga tropa, lahat ginawa mo na, itry mong mag-advertise sa Facebook. Ito yung tinatawag na Facebook campaign or yung Facebook boost yung pinaka-post mo. Gagastos ka nga lang dito. Honestly, ginawa ko to. Super effective siya. Pero dahil medyo tumataas na yung presyuhan ngayon ng boosting dahil meron na ng bot, 'di ba? Hindi ko na siya ginagawa. Pero dahil nagsisimula ka pa lang, napaka-importante niyan, mag-try kang mag-boost. Huwag kang manghinayang, 300, 500, 400, mababawi mo yan. Yun nga lang talaga, baliktaya lang talaga siya. As in, baliktaya lang sa una. Gastos ka ng, simulan mo ng 200 to 300. 100% makakakuha ka ng customer dyan, at least 1 or 2. So, parang bawi mo lang din yung pinang-boost mo. So, at least, meron ka ng customer. Ulit-ulitin mo lang hanggang sa hindi mo na kailangan ng boosting. 'Di ba? So, kung magbo-boost ka naman, parang extra income mo na lang din yon, or as in, para sa mga bago mong ma-reach out na lang na customer. 'Di ba? When it comes naman sa boosting, sa susunod, ituturo ko kung paano yon. So, dito na tayo. Next na natin. Ulit-ulitin mo lang yung process pag may gusto kang i-add na niche. Inuulit ko, no one can serve two masters. Kaya mag-focus ka muna sa isa. Pero kung napapansin mo na medyo naglalaylo or humihina yung pinaka main product mo, balik ka ulit sa number 1 ko. Mag-research ka ulit. And syempre, aralin mo ulit. Practicein mo ulit. 'Di ba? Pricing ulit. So, ayun, ulit-ulitin mo lang din. Parang loop lang din talaga tong ituturo ko. Kaya talagang ginawan ko siya ng script para mas matutunan ninyo to. So, ayun, kapag may bago ka ng binibenta, videohan mo ulit, i-upload mo ulit para magkaroon ka ng inquiry. Kasi mga tropa, kaya hindi ko kayo pinipilit or hindi ko sa inyo ina-advise na alamin nyo lahat ng mga product or lahat ng pwede nyong ibenta dito. Kaya gusto ko na isa lang muna. Kasi pag merong nag-order sa inyo, mga tropa, mapapagod talaga at mapapagod kayo. Hindi mo na alam kung ano yung sisimulan mo. At warning, kung sisimulan mo ng printing, talagang mapupuyat, magugutom, malilipasan ka ng gutom dito. Kaya dapat alamin mo rin yung tamang pagpepresyo talaga at yung tamang pagbibigay ng output. Halimbawa, ngayon nag-order yung inyong pinaka-customer, bigyan mo siya ng palugit 2 to 3 days bago mo siya i-out. Hindi yung tipo ngayon pinagawa sa'yo, ngayon mo rin gustong ibigay. Paano pagka nagkasama-sama or ang dami mo ng order, 'di ba? And syempre, down payment is a must. 50% talaga or 100% para sure. Pero 50% okay na yun. As in, kung hindi man kunin sa'yo,
baliktaya lang, nasayang lang yung pagod mo kahit papano, pero mababawi mo naman yung mga materials na pinambili mo. As in, 50% to 100% talaga dapat makuha mo yung bayad kagad. So, ayun. So, next na natin, malapit na tayong matapos mga tropa, konting tease na lang. Dito na tayo sa kahit papano pinaka-final part. Syempre kung successful yung business mo, kailangan mo yang irehistro sa BIR, 'di ba? Para hindi mainggit yung kapitbahay mo or kung sino man Poncio Pilato na malapit sa iyo, 'di ba? So, kung hobbies ka lang na agaya ko, simpleng ganito-ganito lang, print-print lang, wag mo nang irehistro. Kasi napakalaki ng gastusin din diyan, hindi biro magparehistro ng business. Kasi na-experience ko niyan sa aking computer shop. Sobrang hirap mga tropa. And taon-taon yan tumataas ang presyuhan. Yun lang talaga ang may papayo ko sa inyo kung talagang nag-success, i-rehistro mo, lalong-lalo na kung umuupa ka ng pwesto. Diyan ka talaga dadalihin. Kasi nagkakaroon yan ng tax mapping. Pero kung online lang naman, safe pa yan mga tropa. Huwag ka lang masyadong maglagay-lagay ng mga tarpaulin. Isang tarpaulin lang, okay na yon. Safe ka na sa mga tax mapping na lintik na yan. So, ayan no. Kasi syempre, alam niyo naman yung mga inggit-inggit dyan sa mga tabi-tabi, di ba? So, syempre, paano mo malalaman kung successful ka sa business mo na yan? Syempre, kapag kumikita ka na ng napakalaki, so, magkakano yung napakalaki para sa akin to ha? Net income, hindi gross. Yung gross, yung kabuuan, hindi pa nabawas doon yung mga nagamit mo na mga materyales. Pag net income, eto na yung pinaka talagang tinubo mo. Nabawas na lahat, renta, internet, kuryente, 'di ba? So kapag kumikita ka ng 50,000 to 100,000 net income, para sa akin lang 'yan. And nasa sa inyo kung gusto nyong i-rehistro yan, di ba? Ako, sinasabi ko lang to as transparency lang talaga. Ako nga mga tropa, wala pa 10,000 kinikita ako dito sa isang buwan eh. Kasi talagang hobbies lang talaga ako. Ang ako lang talaga, sinishare ko lang yung experience ko. Kasi ako as vlogger talaga, gustong gusto ko yung ganitong pagbablog, 'di ba? So, ayun lang. And syempre, last but not the least, eto na talaga ang final part natin. Aralin mo din kung papaano mo i-maintenance ang mga printer mo. Hindi ka lang basta gamit ng gamit, print ka lang ng print, 'di ba? Kasi baka pag may simpleng problema sa printer mo, yung kinita mo, baka sa pagpaparepair lang yan mapunta. Nasira yung pinaka-printer mo, ayaw mag-print, 'di ba? Yun pala kailangan lang i-reset. Tapos siningil ka ng 1,000. 'Di ba? Yung kinita mo na 300 ng isang araw, sa pagpaparepair lang mapupunta. Lugi ka pa kasi 300 lang kinita mo tapos siningil ka pa ng mga lintik na technician dyan ng 1,000. Diba? Luging-lugi ka pa. Kailangan mo talagang aralin yan. Pag nalaman mo na simple lang pala yung gagawin, dapat ikaw na yung gumawa. Hindi ka pa nasingil ng 1,000. Diba? Tandaan, iba't ibang ink, iba't ibang maintenance ang kailangan mong gawin dyan. Kapag dye ink yung ginagamit mo or original ink lang yung gamit mo, mostly, hindi ka masyadong magme-maintenance dyan. Kapag pigment ink or sublimation ink yung gamit mo, dyan kailangan mo talaga monthly, weekly, magme-maintenance ka talaga. So, ayan mga tropa, sa tingin ko na i-share ko na sa inyo kung paano magsimula ng printing ngayong 2026 na to. Kasi sobrang dami nang nag-message sa akin paano magsimula ng ganito and yung iba gusto pa nga magpa-webinar. Mga tropa, kasi nahihirapan ako kung magpapa-webinar ako sa inyo. Kung gusto nyo talagang maturuan ko kayo, siguro itutuloy ko yung kagaya ng mga last year. Nagbibigay sila sa akin ng TF, tapos tuloy-tuloy ko na silang ginaguide. Kumbaga, question and answer, direct ko silang sinasagot. Halimbawa, may katanungan sila, hindi ko na ibinibigay yung video. Talagang sinasagot ko sila actual. 'Di ba? So, ayun, pero kung kayo ay hindi naman kayo nag-avail sa akin nung ganung project natin, syempre, huwag kayong magagalit kung pag nagtanong kayo sa akin, isi-send ko sa inyo yung mga link. Kasi syempre, kumikita ako sa pag-share ko sa inyo or panonood ninyo ng video. Pero priority lang natin, syempre, yung mga nag-send ng TF, parang
4 na ata or 5 yung nag-avail sa akin nung parang question and answer portion namin dito sa printing. Kasi alam naman na nila kung paano magsimula, kailangan na lang nila ng konting guide, 'di ba? So ayun, nag-reach out sila sa akin. Again, hindi ko kayo pinipilit dahil masi-search nyo naman yung mga videos natin diyan sa mga previous upload natin. Nasa sa inyo na lang yon kung gusto niyo ng mga direct na question and answer, 'di ba? So again, maraming salamat sa mga pagsusuporta ninyo at lalong-lalo na sa mga nag-aabil sa mga link natin dyan na kung saan dyan kayo ay pwedeng bumili, diba? Lalong-lalo na sa mga nag-aabil din ng template natin. Kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit natin nasusustain etong YouTube channel natin. Maraming salamat sa inyo. Road to 20,000 subscribers na pala tayo. Dito na natin ito tapusin, mga tropa. Lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Next video natin, kung magkakano ba yung pwedeng gastusin or ano yung mga materials or magkano yung aabutin ng pera para makapagsimula ng printing. Bye-bye! Sa bawat salita at tawa, hindi lahat ay tunay sa mata. Pag may makikilala, panahon ang magtuturo. Makikita ang puso hindi naan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Hindi lahat ng nagpa-hype siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo sa mundo.